Alright. So for this afternoon, let's discuss about multiplexer and the multiplexer in Verilog. So at first, ito yung ating program specification. Ito yung output na kailangan mong ma-deliver sa akin. So you have to design a synthesizable Verilog code and test benches for the following. Yung una, 8 by 1 multiplexer. Pangalawa, 1 by 8 demultiplexer, and then 16 by 1 multiplexer, and 1 by 16 demultiplexer. So we have 4 na results na ipoproduce. And then etong example na nakikita nyong screenshots, ito yung example output for the multiplexer. So obviously, dun sa ating multiplexer, since siya ay 8 by 1, so meron tayong 8 inputs. Ito yung D0 hanggang D7. And then nakikita nyo naka 2 down to 0 siya. Ibig sabihin 3 bits yung input natin. And then yung sa D7, up to D7, 3 bits yung ating input. So considering po na ito po ay pwede nating ma-convert to binary. So we have 000, 001, 010, 010, 100, 101, 110, 111. 'Di ba kapag kinonvert mo tong 000 sa binary, ang decimal niyan 0. Ito namang 111, ang decimal niya ay 7. Kaya ang pangalan niyan D0 hanggang D7. And then we have the selector. Ang selector natin ay 3 bits din, 3 down to 0 or 2 down to 0 rather. And then, ang ibig sabihin lang nito, every time nang isi-select ng user ay 0, dapat ang i-display niya doon sa data out na naka 3 bits din, dapat yung laman ng D0. So dito kita mo 000 sa unang selector, ang output niya ay 0 kasi yung laman ng D0 ay 000. So ito ay naka-convert na po sa decimal. Ira-right click mo lang yon, radix, then papalitan mo lang siya to decimal. Then yung susunod, no, ang selector na natin ay 001, ang laman ng 001 ay 001, kaya ang pinroduce niyang output ay 1. Ganon din sa 010 hanggang makarating ka ng 1111. So sa 1111, yung ating D7, ang laman niya ay 7, kaya ang pinroduce niya rin na output sa data out ay 7. So itong example na nakikita mong screenshot is for multiplexer na 8 by 1. Ngayon, gagawa ka rin ng upgraded version nito na instead na 8 by 1 multiplexer, gagawin mo siyang 16 by 1. So, dun sa 8 by 1, obviously, 3 bits, 'di ba? Pagdating mo ng 16 by 1, para makapag-produce ka ng 16, kailangan gumamit ka ng 4 bits. Kasi 2 raised to 4 will give you 16. So therefore, magiging D0 hanggang D15 na po ito. Ganon din yung selector, magiging 3 down to 0, yung data out, magiging 3 down to 0 din. So ganun kasimple lang po ang purpose at ang ginagawa ng multiplexer. Ngayon, proceed naman tayo sa demultiplexer. Sa demultiplexer naman, meron tayong input lang from the user, which is the selector, and then ipoproduce niya lang yung output natin sa data out. Yung data out uli natin dito, since ang ating pinoproduce ay 1 by 8, so we have 8 bits dun sa output. Siyempre, kapag naman ang ginawa po natin na ay 1 by 16, so meron na tayong 16 bits dun sa output. Yan. So ito, ang ibig sabihin lang nito sa selector na given, so kapag 000, dapat ipoproduce natin na output dito, saan ba magkakaroon, saan ba pupunta yung 000 dun sa data out. So remember, yung ating most significant bit ay nasa right side, yung least significant bit ay nasa left side. So ito ay equivalent sa 0. So ang bit na tinutukoy dyan, yung least significant bit, yung pinaka nasa right side. Kaya dito siya nagkaroon ng 1. Ngayon, sa 001, ang tinutukoy na dyan yung pangalawang least significant bit. Kaya dito siya nagkaroon ng 1. And then 010, so sa pangatlo, 011, sa pang-apat, hanggang pang-5, hanggang makarating siya ng dulo. So sa 1111,
dapat yung 1 na dun sa data out, yun na yung most significant bit. So, ganun lang yung ginagawa naman ng demultiplexer. So, for the demultiplexer, itong example na binigay ko dito is for 1/8. So, pwede mo rin siyang i-upgrade na gawin mo siyang 1/16 demultiplexer. Again, kung ito ay 7 down to 0, para maging 16 bits siya, gagawin mo siyang 15 down to 0. Yung selector naman natin na 2 down to 0 na 3 bits, gagawin mo siya dapat na 4 bits, kaya magiging 3 down to 0 siya para makapag-produce ka ng 16 bits sa ating output. Yes, Ashley, we are recording our discussion. And then, para maintindihan natin, Sir Caldo, naintindihan ko na po yung output. Paano ko siya i-code? That's the challenge, 'di ba? So, para equip ka, binigyan kita ng example dito. Dito, ang binigay kong example ay 2x4 decoder. So, sa 2x4 decoder natin, kaya siya tinawag na 2x4, meron tayong dalawang inputs and then meron tayong 4 na outputs. And then ito yung truth table natin for a 2x4 decoder. So we have 000111011. So dito obviously 4 bits po, 2 bits po ito. Kaya meron kang D3, D2, D1, D0 na kapag ito ay 00, ang magiging output natin dito ay 0001. Naalala no, yung nasa pinaka rightmost part, siya yung magiging 1. And then yung 01, yung pangalawa naman yung D1, and then 101, and then 111. Bakit po doon? Kasi yung 0001, kapag kinonvert natin siya sa decimal, kapag 4-bit, equivalent yan sa 0. Yung 0010, equivalent naman siya sa 1. Yung 0100, equivalent naman sa 2. At yung 1000, equivalent naman sa 3. So therefore, yung palang tinutukoy dito na decoder, 2x4 decoder, ay katulad lang din ng example natin sa demultiplexer. Alright. It just happens na ito po ay 4 bits and then yung kailangan nyong gawin ay 8 bits at saka 16 bits. So, i-upgrade mo lang yung code na to. So, paano po siya gumagana? For us to easily understand, syempre, mas maganda na visualize natin. So, binigay ko naman yung code, kaya pwede mo siyang i-copy dito. So, nag-create na ako kanina ng folder na machine 4. Nalagay ko sa folder na decoder, then copy-paste mo lang siya dito. Ayan. Kahit yung truth table, kapag kinopya mo siya dito, naka-comment siya kasi nag-like ka naman ng double slash. And then, forget about yet the time scale kasi mahalaga to sa test bench pero doon sa ating source file, hindi naman siya important. So, following the truth table, meron tayong input A, input B. So, ito yon. Yung output natin, naka 3 down to 0. Anong ibig sabihin nito? Little Indian Convention po yan. Ibig sabihin yan, 4 bits. Naka-vector na. Yung pinag-uusapan kasi natin before, naka-scalar. So, 4 bits, ito yon. Kaya 1, 2, 3, 4. Ito yung tinutukoy ng 3 down to 0 na D. And then, since output siya, kailangan natin ng register. Remember? And then, since gumagamit tayo ng non-blocking statement, gagamit tayo ng always at. Every time na magbago si A or magbago si B, gagawin niya to. So, whether begin, end. 'Di ba? And then, simple if-else statement lang. If ang value daw ni A ay 0 at saka ang value ni B ay 0, then, i-assign mo sa D yung output na 4-bit 0001. Ito yon ang tinutukoy niya. Yung unang line doon sa ating truth table. Take note, kapag comparing yung ating ginagawa, double equal yung ginagamit natin. Kapag assignment, equal. Kapag nasa non-blocking statement po tayo, nasa loob ng always at, hindi signal assignment ang ginagamit natin dito. We use less than or equal. Pero ang ibig sabihin lang din ito, ina-assign mo yung output na to dito sa variable D. Okay? So, ito yung 00. Ngayon, syempre, else if lang yan, parang katulad ng C natin, di ba? So, kapag 01, ito naman yung output natin, magiging 0010. Kapag naman 10, maging output na natin ay 0100. At syempre, kapag yung 11 or else, yung nahuling default value natin, magiging 1000 na yung output natin. So, ganun lang yung ginagawa ni decoder.
Again, this is also a demultiplexer, pero this is 4 bits. Siyempre, kung i-upgrade mo siya, gagawin mo na siyang 8 bits, babaguhin mo itong mga part na to, dadagdagan mo ng variable, yung nasa loob ng always at, babaguhin mo rin to, then pati itong i-assign dito. Siyempre, yung test bench, kailangan mo rin i-change. And then, at first, i-synthesize natin kung okay ba yung ating output. So, as we synthesize, ayan, nag-check. Ibig sabihin tama. Then view RTL. Then start with a schematic of the top level block. And then, kita nyo na, ito yung input A, input B, yung ating output, naka 4 bits. Then, when you double click, ito yung makikita mo sa loob. And then, minsan, pwede mo pang i-collapse yung nasa loob, minsan hindi na. So, ito na talaga yung kailangan mong screenshot na schematic output. Next naman, gawa natin siya ng test bench. So, binigay ko na rin si test bench. Pero as you know, 'di ba, project, new source, and then Verilog test picture, tas decoder underscore TB, then next, and then i-associate mo lang siya doon sa ginawa mo na module sa Verilog, then next, then finish. So, ito na yung ginawa natin na pangalan ng decoder TB, 1 microsecond over 10 nanosecond. 'Di ba? Then you can edit this part. Pero since available naman yung code na binigay natin, pwede mo naman na kopyahin to. So, meron tayong initial begin, 'di ba? Ito. Yan, copy mo. Para hindi ka ma-confuse. Okay, sige. May ako i-ano yung tanong ni Parado. Discuss lang muna ako. Yan. Siyempre, kapag magpipiece ka, be careful dun sa mga ginamit natin na variable. Di ba ang technique, sabi ko sa'yo, wag mo nang baguhin yung variable dito. So, A pa din, and then B, then yung output natin, D ba D? So, i-change mo to dito. Yan. Ito yung case 0. Yung case 0 na kailangan mong i-test, di ba dapat 0, 0, di ba? Yun yung truth table natin. Yung case 1 natin, dapat 0, 1, 1, 0, and then 1, 1. Kaya tama yung test bench. Ito yung iti-test mo. Siyempre, Sir Caldo, kapag tatlo na po yung variables natin, magiging 8 na din yan. Di ba? Kapag naman 4 na, magiging 16 na. So, yun ang yung mga kailangan po nating i-change para ma-update po natin yung ating decoder. Yan. Then, syempre, baguhin mo to para hindi na mag-error. Take note again, kapag nakakita ka ng %, ibig sabihin nun ay binary. Yan. Okay. And then, save natin. Tapos, punta tayo dito sa simulation. Itong i-click natin. Take note, kailangan i-close mo yung iSIM kasi iba nagre-reklamo. Kasi naka-open yung iSIM ka, hindi nagana. And then, double-click mo lang or i-rerun all mo siya. Ayan. So, mukhang gumana naman. And then, pwede mo na siyang dalhin uli sa microsecond. Okay. And then, take note, run mo lang dito. Run all, and then run ka dito if you want. Yan. So, ito na yung output. Itong D, pwede mo siyang i-click drag pababa. Ito yung sinasabi ko kanina, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ngayon, ito ay naka 4 bits, 'di ba? Just in case lang na gusto mong ma-view yung kanyang decimal, dito lang yun sa radix unsigned decimal. So, magiging decimal na siya. Kinonvert niya yung 4 bits to decimal, naging 1, 2, 4, at saka 8. Alright? So, palike kung clear po yung ating unang example. Ayan, may nag-like. Alright, sige. Anyway, balikan nyo po yung recorded if in case. Yes, Paolo, may concern ka? Sorry, alin? Yung? Hindi ko na-gets, Pao. Nagkamali lang. Sige, sige. Sorry. Ayan. Anyway ha, recorded to. Pwede nyo siyang balikan. Sunod, so marunong na tayo ng decoder. Alright. Pati test bench, tinuro ko. Alam nyo na rin yung gagawin. Sinabi ko na, i-edit mo na lang yon.
Ngayon, multiplexer naman. O yan, ang bait ko ha, binigay ko yung 4 by 1. So, kaya mo na rin siyang i-edit papuntang 8 by 1 at papuntang 16 by 1. So, para mas madali tayo, mas maganda kasi na nabivisualize po natin, ilagay na natin dito, tapos dito ko siya ipapaliwanag. Mag-new project tayo. And then, sige, pangalanan ko na lang na machine 4B. And then next. And then, same pa din. Finish. And then, project new source. Verilog module. Ang pangalan nito ay MOOCs. Okay. Next. Next. Finish. Yan. And then, erase ko na lang yon. Ayan. So, ito na yung ating multiplexer. Save ko lang muna. Try ko muna i-synthesize kung okay before ko ipaliwanag. Ayan. So, ito yung multiplexer natin. So, 4 by 1, 4 data inputs. So, ito yon, input 0 to input 3 and 2 output. Select inputs determine which data input passes through the output. So, ibig sabihin, yung selector yung magmamatter. The selector, siya yung magja-judge kung anong ipoproduce ng output D po natin. Again, we only have one, or we have here one output, and then we have 4 inputs here. Ito yung mga choices natin, and then meron tayong selector. So, forget about the time scale. So, ito na. So, yung MOOCs natin, we have input 0, input 1, 2, 3. Yan, 4 na inputs. Selector is also an input kasi siya yung magja-judge or magde-decide kung anong ipoproduce ng ating output, di ba? Then, we have your data out. Dito, ang ginawa ko, yung input 0 to 3, ginawa ko siyang 4 bits. Kaya siya ay 3 down to 0. Pero again, pwede namang hindi siya naka-vector. Pero gusto ko kasi na naka-vector siya, 4 bits yung ating inputs. And then, ang selector natin ay 1 down to 0. Ibig sabihin, 2 bits lang to. And then, ang output natin ay 3 down to 0, 4 bits, along with our data out, which is also 4 bits. Katulad ng C language, meron tayong hashtag define doon. At sa ating C++, merong const. Dito, meron din constant declaration. Ang ginagamit naman natin ay parameter. So, ibig sabihin lang, dineclare natin na lahat ng makikita niyang SO, ibig sabihin ng 2 bit 00, lahat ng makita niyang S1, 2 bit 01, S2, 2 bit 10, and then S3, 2 bit 11. And then, always at ulit tayo, every time na magbago si selector, magbago si input 0, 1, 2, or 3, gagawin niya to. We have begin end, di ba? And then, gumamit tayo ng case. Case select, again, input yung select, di ba? 2 bits. Kaya ang mga options dyan ay 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So, instead na ilagay mo to, yung 2 bit 0, 0, ang ginamit na lang dyan, SO, S1, S2, at saka S3. And then, begin and begin and begin and begin and lang siya. And then, ang ibig sabihin lang niya, kapag ang pinili ay 0, ang ipoproduce niya dun sa output, yung laman ni input 0. Ito yun. Kapag naman ang data out ay S1 yung ating sinelect, yung ipoproduce na data out, yung laman ni input 1. And then so on and so forth. So ngayon guys, ikaw yung magsiset ng value ni input 0. Ikaw yung magsiset ng value ni input 1. Ikaw rin yung magsiset ng value ni input 2 at saka ni input 3. And then ni selector. Kung ano yung sinet natin na selector, ang gagawin lang ni data out, kukunin niya yung magiging output niya, reference sa pinili natin na selector at reference sa value ng ating input. So, na-synthesize na natin siya. Then we can already see the RTL design afterwards. Ito yun, view RTL. Yan. So, obviously, kita mo na dito, mga 4 bits to. 2 bits, 4 bits. Double click, ito siya, multiplexer talaga. Yung ginamit niya. Meron talagang built-in na schematic for the multiplexer. So, tama yung design natin. And then, ang sunod, gagawin natin siya ng test bench to check. So, ito yung test bench natin. Alright. Since available na siya, ang technique lang uli, mag-new source ka, syempre, Verilog test fixture.
MOOCs underscore TB, and then next natin, i-associate lang natin sa MOOCs, then next, then finish. Following our example kanina, 1 microsecond over 10 nanosecond, o alisin mo na to, o meron na yung naka-register, naka-wire, meron na yung initial begin, 'di ba? So ito na lang part na to yung kailangan natin baguhin. So since meron na rin ako example dito, you can just copy here kung available naman. Ayan. So kopyahin mo mula dun sa initial begin. Yan. And then you can change the value from here. So ang ginamit natin ay walang underscore t. So baguhin mo to. Yan. And then yung selector natin, so ang di-display natin sa data out, so another case, ayan. Ito, may ginamit pa ako dito na reassign. Dito, nag-change ako ng value ng input 0. Instead na ang ginamit ko ay 0, pinaltan ko siya ng 8. Pwede po yon. Then, pwede mo rin siya uling i-run to check what will be the output. And then, binago ko ulit sa input 0 from 8, ginawa kong 4. Then, sinelect ko ulit si 0. Dapat mag-reflect siya sa data out. Yan naman yung purpose nito, kaya nyo chinecheck. And then, try natin kung okay na siya. Balik tayo dito, yung TB yung iraran natin, i-close ito kasi mag-e-error yan. Pwede mong i-save, pwedeng no, and then rerun all. Ayan, nag-run. So, babalik muli siya, isusumo lang, microsecond, run all, and then yan. Ito na yung output natin. Tingnan mo ha, ito yung nakaset na mga value na input. Naka 3 bits siya, 'di ba? F4 bits. Input 0, 1, 2, 3. Sabi ko kanina, pwede mo siyang i-right click, i-radix mo, unsigned decimal para hindi ka malito. And then ito yung selector natin, kung gusto mo rin siyang i-radix, ganunin mo rin. So 'di ba, ang sabi ko kanina, ito yung value ng input. Ito yung unang pinili, ang unang selector ay 0. So since ang pinili ay 0, anong laman ba ng 0? Ang laman ng 0 ay 0. Kaya ito po, ang na-output niya dito ay 0, 0, 0, 0, which is 0 din. Kapag change mo siya, para hindi ka malito, 0, 'di ba? Tama. Kapag ang pinili ng selector ay 1, ito yung ilalabas niya, kaya naging output niya ay 1. Nung pinili niya ay 2, ito yung laman niya, 2, kaya ang pinroduce niya ay 2. Nung pinili niya ay 3, pinroduce niya rin yung 3. And then itong part na to, nung pinili niya ay 0, ang laman ni input 0 ay 8, kaya ang in-output niya ay 8. Okay? And then ito naman, binago ko uli yung laman ni input 0, ginawa kong 4, ang nilabas niya ngayon ay 4. Take note, 3 down to 0 yung ating output. May maximum lang po yan ng acceptable na ipoproduce na output. Yung 8, yung 4, katanggap-tanggap pa. Pero pag naglagay ka ng 20 plus dyan, mag-e-error yung ating system. Alright? Kung clear po yung ating second example, palike uli. Ayan, so mukhang clear naman. And then, ito namang sunod, additional information lang to, for bit adder lang to. So, hindi ko na i-example doon kasi nag-add lang naman siya. So, with input 3 down to 0, A, B uli, always A or B, yung result, i-add ko lang si A at saka si B. Yun lang yung ginagawa nitong adder. And then, syempre, may test bench ka rin, magsiset ka rin ng different values sa ating A, B para ma-produce ang output. And then, ang maganda dito dun sa huli, ito merong overflow should occur. Tingnan mo ha, nag-input ka ng 10, nag-input ka ng 10. Eh di ba, 10 plus 10 will give you 20. Eh ang ating output, naka 3 down to 0 lang. Ibig sabihin, na maximum lang yan ay 16. So, lagpas kapag pinag-plus yung 10 at saka 10. So, mag-e-error yung ating system. Alright?
So, ganun din, just produce the Verilog code, the test bench, the RTL schematic, and the simulation results. Sige, stop ko na muna yung recording para hindi mahaba yung papanoorin.